Find the remainder when p of x equals x cubed plus 4x squared plus 3x minus 2 is divided by x minus 2. Use two methods. Bakit tayo gagamit ng dalawang method? Para mapatunayan natin na talagang equal yung makukuha nating remainder at saka yung sinasabing p of c according dito sa remainder theorem. So, kailangan nating makuha ang p of c. Pag sinabi nating p of c, ano ba yung value ng c dito sa example na to? Meron tayo ditong x minus 2, kaya ang value ng c ay 2. So, p of 2 is equal to, substitute natin ang 2 sa lahat ng x na nandito. Magiging 2 cubed plus 4 times 2 squared plus 3 times 2 minus 2. Ulit, yung x palitan lahat ng 2. Kaya magiging 2 cubed plus 4 times 2 squared plus 3 times 2 minus 2. Kinopya lang natin yung dulo. Then, pag na-substitute na natin siya, para makuha natin ang tamang sagot, kailangan sundin natin ang PEMDAS rule. Ibig sabihin, unahin mo muna yung mga nasa loob ng parenthesis kung may operation sa loob ng parenthesis. Wala namang operation sa loob ng parenthesis, kaya ang susunod ay, meron bang exponents? Yes, meron tayong exponents. Kaya ang una nating isosolve. Kaya p of 2 equals, ang 2 cube ay 8, and then ang 2 squared ay 4. Kaya magiging 8 plus 4 times 4. Pwede na rin natin isabay yung 3 times 2 kasi wala namang exponent dito sa part na to. 3 times 2 is 6, and then i-copy lang natin ang minus 2. Sunod na natin ngayon ang 4 times 4. Bawal pa tayong mag-add ng 8 plus 4. Bawal yon kasi sa 4, meron tayong dapat i-multiply. Kaya ang sagot, 8 plus 4 times 4 is 16, then copy 6 minus 2. Pwede mo na rin i-subtract ang 6 minus 2, pero kung gusto mong makasiguro, okay lang kahit kopyahin mo lang muna. Ngayon, meron na tayong apat na numbers dito na puro plus and minus lang. Pwede mong sagutin ito by pair. Left to right naman ito, pero gawin mo by pair. Pwede yon. 8 plus 16 is 24. Tapos 6 minus 2 is 4. So, magiging 24 plus 4 at ang sagot ay, so yung value ng p of c na hinahanap natin or p of 2 is equal to 28. Ang sinasabi ng remainder theorem, yung 28 na yan ay siya ring magiging remainder kapag tayo ay nag-divide. Pag dinivide natin ito, yan daw ang remainder. Yan ang sabi ng remainder theorem. Sa second solution natin, gagamitin natin ang synthetic division at patutunayan natin na yung 28 ay yun talaga yung remainder. So, ito na yung polynomial natin. Isusulat na natin ang numerical coefficients. Meron tayo dito 1, 4, 3, negative 2. 1, 4, 3, negative 2. Then, magdi-divide tayo. Lalagay natin dito ang value ng c. Ang x minus c natin ay x minus 2. Kaya ang value ng c natin ay positive 2. Yan. Then, compute na tayo. Bring down 1. Then, 1 times 2 equals 2. 4 plus 2, 6. 6 times 2, 12. 3 plus 12, 15. 15 times 2, 30. Negative 2 plus 30 equals 28. Diba sa synthetic division, ang huling number na ito ay palaging siya yung remainder. So, ibig sabihin, the remainder equals 28. At napatunayan natin na yung sagot natin kanina doon sa P of C na 28 ay siya nga talaga ang remainder. So, yan ang remainder theorem. Ngayon, ikaw naman, try mo naman ito. Find the remainder when P of x equals x cubed minus 4x squared plus 6x plus 9 is divided by x minus 3. Gawin mo rin ang two methods. Good luck!